Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Accounts. Kaya kausapin na po natin Senator Panfilo Lacson joining us this morning. Senator Ping, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Yeah, Peter, Rica, magandang umaga sa atin lahat. Good morning, Senator. Natutuwa po kami na makakausap ka po namin ngayong araw na ito. No? Dami pong nangyayari eh. Hindi natin alam saan natitingin. Apo. Can you hear us, Senator? Yeah, I can hear you loud and clear. Alright. Senator Ping, meron pong mga nangyayari ngayon na kaguluhan sa gitnang silangan, pero dito muna tayo sa gulo natin, because we should love our own gulo. Etong ex-marine bagman na ngayon usap-usapan, nakikita po ba ninyo dito yung angulo na baka hausyaw ito at gusto lang talagang mag-create ng confusion and havoc? Yeah, habang nag-uusap tayo ngayon, sinasagawa pa rin namin patuloy ginagawa yung pag-fact check, kasi mahirap yung tatawag tayo ng pagdinig. Pagkatapos mayroong lacking in believability yung mga sinasabi. So, una, kasi pag nakatanggap ako ng information, even in my previous life, ang tinitingnan ko muna yung credibility, reliability ng first yung source ng information saan nanggagaling. At pangalawa, yung information itself. Yes. Okay, 805 billion pesos. Wag na muna natin pag-usapan kung paano naipon yon o paano nakuha, saan nakuha. That's another issue to discuss. Opo. Yun lang logistical nightmare para i-unload. Kasi siyempre manggagaling sa bangko ito o manggagaling kung sino man yung nagdala. Contractor man o kung sino man. Mag-unload, mag-repack, magbilang muna, mag-repack, tapos i-load ulit at i-distribute. Pag pinag-usapan natin 805 billion pesos, assuming na 1,000 peso bills lahat. Sabi ng nasirang Senator Ramon Revilla Sr., natatandaan ko during the impeachment trial ni Pangulong Erap, ang weight ng 1 milyon, 1 kilo. So pag sinabi nating 805 billion, 805,000 kilos, meaning 805 metric tons. Okay. So idadagdag natin doon sa weight na yon yung pinaglagyan. Opo. Ang sinasabi, sabihin na natin wag na yung matigas na maleta, large na lang lahat. Wag na sabihin yung medium, wag natin yung paper bag at saka yung small, Opo. Okay, polyester na lang yung siding o kaya yung malambot. Ang weight ng bawat isang bag nasa mga 4 kilos. So Okay. idagdag natin doon. Pag dineliver natin yung 805 Metric tons. billion pesos, ano yon? Pumapatak yon nasa mga, sabihin natin 805 tapos yung bag, assuming na large lahat yung maleta. Sabihin natin 60 million pero kasi sabi nila 50 to 70 ang isang maletang malaki. Yes. 30 to 40 pagka medium. Okay, sabihin natin lahat malalaki na. Yung 805 billion, i-divide mo sa 60 million per suitcase, per maleta. That's 13,416 na malalaking maleta. So, i-multiply mo ngayon sa weight na 4 kilograms per maleta. Yun ang empty, empty Opo. maleta, 4 kilograms. Idadagdag mo yun sa mga 53, idagdag na natin yun doon sa 805 metric tons. Oo. That's 53. Okay, nabubuhan niyo, susunod yun. So, 53. nasa mga 858. Oo. Nasa mga 858 na Correct. metriko tonelada. Opo. Tama. Okay. 805 plus 53. Yeah, plus 53. Apo. So, yun ang weight, I-distribute mo ito. Sabi ko, at saka dalawa lang, itong 18 ex-marine personnel, escort lang ito, Hindi sila kasama doon sa, siguro nandiyan sila habang binibilang, pinapak. Pero pinagkakatiwalaan di umano, ni Saldi ko, yung kanyang 2 executive assistants. Yung si Paul Estrada sa si Mark Tiksay. Dalawa yon. Imagine, 805 billion pesos. Kalimutan na muna natin yung weight ng maleta. Ang nilalaman ng isang van, sabihin na nating Toyota Hi-Ace. Yes. Pag tinanggal mo lahat ng upuan, kaya maglaman yun ng, sa weight, yung weight capacity. Opo. Sabihin natin 1 tonelada. Tama po yun. Or kaya yung pick-up, ganun din, 1 ton.
Yun nga, yun ang weight capacity, hindi yung kahit, ibang usapin pa yung kung kakasya yung mga maleta. Tama. Opo. Okay. 13,400 na maleta, ano? Di-deliver mo sa iba't ibang personalidad. Yes. Ngayon, dadako naman tayo doon sa time consume. No? Mm. Assuming na, sabihin na natin 500 million pesos a day ang kanilang napoprocess, tapos na, sabi ko nga, i-unload, Yes. bibilangin. Sabihin natin ang bilang, bundle-bundle na, 1 million per bundle. Mhm. So, siyempre, ipapak mo yan. Ngayon, kwentahin natin yung dami ng araw. Assuming na 500 million pesos a day ang A day. na-accomplish nila. Oo. Alam niyo ba kung gaano katagal bago ma-deliver? Assuming na walang pahinga tong si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Opo. Daily, Mm. 7 days a week, 24/7. Ang kaya nilang i-deliver ito kung 500 million pesos per day ang nade-deliver sa iba't ibang lugar. Mhm. Nakukuha, natatanggap, tapos i-deliver, i-repack. Mhm. 5.5, parang nasa mga 5.5 years, no? 5.5 years, sabihin na natin. O di hanggang ngayon nagde-deliver sila kung nagsimula sila ng 2023. Now, Aha. si Saldico, na-elect siya na chairman ng Appropriations Committee July 2022. Yung pagkapanalo ni President Bongbong kasi naging speaker si Speaker Romualdez. Nag-resign siya January 2025. Mhm. Okay, assume na lang natin na meron siyang unlimited at saka full access do sa 805 billion. Mhm. Sabi ko, that's another matter, ano? Kasi ang 805 billion, ang assumption natin dito, ito yung para sa mga proyekto, di ba, na na-implement. Okay, assume na natin ang ghost, lahat yon. Yung 805 billion pesos worth of ghost projects na. Mhm. Wag na yung merong kasi ang idadagdag natin doon nasa mga 8 to 10%. Kasi hindi sila maski ghost yan, hindi sila makakaiwas sa liquidating instruments, meaning yung VAT. Oo. Siyempre, kukuha yung contractor ng maski paano yung profit niya, maski ghost, di ba? Mhm. Kasi kailangan mo may contractor eh. Okay, dadagdagan mo ngayon ng sabihin nating 9% o 10% para round figure. Mhm. So yung 805, dadagdagan mo pa yun ng 10%, so 80 billion. Oo. So, Dadagdag mo yun. yeah. Kasi hindi naman pwedeng 805, nagmula sa bula eh. mhm. May pinanggalingan yun eh. Ang pinanggalingan nun, papatungan mo pa ng mga 8 to 10%. Sabi ko nga, para mas madali magkwenta, dadagdagan mo pa yun ng 85. 80 billion. Mhm. So yun ang total na halaga na napunta lang kay Saldico pa lamang kasi dinistribute. Kinuha nila ito, sabi niya, dumaan doon sa Valle Verde 6 residence ni Saldico, doon binilang, doon nirepack, etc. Paano na yung mga ibang personalidad? Sina Bernardo, Mhm. no? Sina Alcantara, yung BGC Boys. Aha. Sa iba't ibang lugar pa, mga regional directors, hindi na sila kumita, si Saldico na lang ang kumita. Mhm. Tapos hindi pa yon. Yung 805, sinabi nila, diniliver. Oo. So anong natira kay Saldico? Zero? Aha. Messenger lang siya? So we're talking here of trillions of pesos in kickbacks. Mhm. So saan kukunin? That's my point. You're saying bago physically tayo hindi magsimula kaya. mag-imbestiga, of course, madali sila ilagay on the spot. Mm. Ang sinasabi ko sa mga kasamahan ko, at least sa majority, no? Mhm. Pag sinimulan natin to, at mauwi lang tayo sa pagsasite ng contempt Yes. sa 18, di ba, lalabas pa tayong kontrabida, sabi, inaapi, or saan natin ilalagay yung 18 na nagsisinungaling? Aha. Kasi doon pa lang mahirap na ipaliwanag, tayo pa lamang mentally nagko-compute tayo. Oo. Papaniwalaan mo ba yung, alam mo kung naging 80 billion lang ito? Mhm. Baka Mas pa. believable eh. Mhm. Yeah. 805 billion eh. Sa Yes. isang tao lamang. Pero Ang how do we kapangyarihan ng Appropriations Committee Chairman Yeah. sa pagsisingit. Oo. Pero sa implementasyon, limited yung kanyang access. Sabihin na natin, full access na siya. Yeah. Nabili niya na lahat. DBM, DPWH, DA, lahat na. Kausap niya na. Wala maiiwanan doon sa mga personalidad doon. Opo. Lahat yung 805 dineliver sa kanya. Okay. Senator Ping. That's my point. Opo. Ang ganda, parang dissertation talaga, Hindi di ba? pwedeng ma-argue mo Pinag-isipan eh. Nagsimula tayo sa 805 billion nasa 885 billion na po tayo ngayon. But what your argument is that kung physically
pusin na ito, bakit pa nating papatulan? But then again, Senator Ping, ano pa ang pwede nating gawin short of getting them into the Blue Ribbon Committee hearing? Di po ba? Ano ang pwede nating gawin para once and for all malaman ng lahat kung totoo man na ito'y mga figment of their imagination lang? Ang napaka-importante ngayon, hanapin muna natin si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Kasi Okay. ito'y nabanggit na rin ng mga unang pagdinig. Silang importante dahil sila yung pinagkakatiwala ni Saldico. Of course, dapat din malaman natin, marinig natin from Saldico. Sa isang maliwanag na pag-testify, hindi yung sa Zoom na naka-post lang sa Facebook or whatever. Opo. Kasi walang evidentiary value yun eh. Yes. Hindi naman yun under oath, 'di ba? Maski sino pwede mag-post tapos hindi naman mahagilap. Yes po. But again, dahil nga napakaseryoso nung allegation, ano, and you're right. I mean, tinitingnan ko po yung mga computation ninyo eh. Hindi na nga pinag-uusapan dito yung van. Baka 40-foot container van na po ang kailangan dito, ano. When you said 500 million a day lang ang pwedeng i-process. But ito po yung question ng lahat eh. Kung ang lakas-lakas ng loob nito at nakilala naman po yung mga nagtutulak o kumbaga ano ho, mga ninong nitong mga bagman di umano na ito. What can we do? Hindi ba sila yung pwedeng ipatawag muna or where else can we go to find out the truth at least para bago sila maimbitahan dapat i-acquit muna nila yung sarili nila? Kalimutan natin yung mga personalities involved. Ang sinasabi ko lang yung content ng kanilang salaysay. Yes. Doon pa lang tayo eh. Opo. Yung credibility ng source, sa ngayon, kasi sumulat ako sa Armed Forces, sa Philippine Navy saka sa Philippine Marines. Opo. Gusto ko malaman muna anong dahilan ng pagka-discharge dishonorably nung sinasabing 6 o 4 sa mga ex-Marines. Importanteng malaman ko yun eh. Ano ba yung mga kaso nila? Bakit sila na discharge dishonorably? Kasi malaking bagay sa amin yun, sa serbisyo. Para ma-discharge ka dishonorably, meron due process yan eh. Aha. Yung administrative case na anong klase mga administrative case yun? O Opo. cases? Ito ba may kinalaman sa moral turpitude? May kinalaman ba ito sa pag-abuso sa serbisyo, grave misconduct? Importante ko muna malaman yon para ma-assess ko ngayon, ma-evaluate ko yung credibility ng source. Opo. But then again, Kasi Senator... dalawang bagay nga, credibility ng source at saka credibility ng information. Opo. Pero yung iba din naman po dito ay maayos naman po silang nakapagretiro. Tama yon. Kaya nga gusto ko malaman lahat yung kabuuan bago ako magtumawag ng pagdinig, if at all. Kasi isasangguni ko nito sa mga kasamahan ko. Kasi unang-una, 18 ito. Paapirin natin doon. Baka maging circus. Yeah. Tapos parang nag-imbita kami ng joyride. Alam mo yung joyride? Aha. Na Meron tayong sasakyan eh. Opo, Nag-hitch opo. ka eh. Nang gulo lang. ano na. Parang magiging kakatwa naman. Gagawin natin plataforma yung Senado, yung Blue Ribbon Committee. Sa isang bagay na sa pasimula pa lang, at the outset, sa surface pa lang, in-scratch pa lang natin yung surface, nakikita na natin yung mga hindi nagkakatugma-tugma. Yes. Yung sabi ko nga, lacking in believability or incredible. Yeah. Bakit pa tayo papatol kung gano'n? Tama po yung inyong sinight na illustration. Kasi now I'm getting it na bakit nagpapasakay, sinakyan mo naman. Parang gano'n, ano po? Di po ba? Totoo. Oo. So, ibig sabihin, sino ngayon ang naloko? Di ikaw. Parang ganon. Pero let's look at the big picture, Senator Ping, if you don't mind. Kasi ang feeling ko lang talaga, a lot of people are looking towards the Senate Blue Ribbon Committee to find some closure or finality dito po sa the biggest corruption scandal perhaps in the country. From the very beginning, ano po. Ang ICI po, wala na eh. For all intents and purposes, wala na, decapitated for lack of a better term. Kayo na lang po yung natitira eh. But parang ang tagal po ng gap, Senator Ping, And sa dami ng nangyayari ngayon, pati yung gera, baka matabunan na po. Yun lang po ang worry ng ibang tao. Hindi pwedeng matabunan ito kasi starting September last year,
when I started to chair the Blue Ribbon Committee, napakarami na namin na ibahagi sa DPWH, sa DOJ, sa Ombudsman. Kasi habang nagsasagawa kami ng pagdinig, yung pa lamang sa 2 privilege speeches ko, binahagi na namin lahat yung dokumentong nakuha namin doon. Di ba yung nakumpleto yung isang proyekto sa loob ng 17 araw? Opo. Lahat. Kaya nga meron silang final na malversation of public funds through falsification of public documents. Opo. Karamihan doon nanggaling sa amin yung yung dokumento to prove malversation . Yung plunder na nakapal ngayon at nagsasagawa sila ng preliminary investigation. Even as we speak now, Opo. patuloy yung kanilang preliminary investigation ng Ombudsman at saka ng DOJ. So, napakarami namin naiambag na sa investigasyon at yung logical conclusion na hinihintay natin, wala na sa kamay ng Blue Ribbon yun . Kami, magpapatuloy kami sa pagkalap ng mga kaukulang ebidensya. Yes. Yung konkreto at saka may pupuntahan. Hindi naman lahat ng information na papasok sa amin, papatulan namin. Kasi kung hindi, magkakawindang-windang yung investigation . Opo. Ngayon nga pangalang 3 linggo na mahigit, pang-4 na linggo na ito na yata na ni-route ko yung partial committee report. Nando na yung mismong gist ng investigation. Yung naiwanan na lamang para makumpleto yung aking committee report, para magkaroon ng closure, yung pagdinig sa Blue Ribbon, halos sumayso na lang yun or kung mayroong mga bagong information o ebidensya na papasok. Pero yung bulk, yung bulto, ang recommendation nga lang doon siyempre magsagawa ng preliminary investigation yung appropriate authorities. In this case, DOJ at saka Ombudsman. Hindi naman kami parang korte o parang Ombudsman o DOJ na kami mismo magpapile ng information. Hindi pwede yun . Opo. Kami, inquiry in aid of legislation and investigation. Doon kami nagsasagawa ng rekomendasyon doon sa portion doon sa aspeto ng investigation. Kasi yung inquiry in aid of legislation, marami kaming nababalangkas na ipapasok na panukalang batas na pwede naming nakuha namin, na-call namin from the hearings that we conducted. Opo. Yeah. Tulad ng pag-strengthen ng Ombudsman, pagbigay sila ng authority na mag-deputize ng private prosecutors para makatulong sa kanila. Magbigay sila ng law enforcement arm. Marami kaming mga tapos yung pag-amyenda sa direct bribery na kung saan pwede nating bigyan ng pagkakataon na magkaroon din ng immunity yung bribe giver kasi sa ngayon napakahirap mag-prove ng direct bribery kasi parehong guilty, parehong makukulong . So wala magko-cooperate. Yeah. So ito yung mga tinitingnan natin legislation. So napakalawak na ng nasakop ng Blue Ribbon Committee. Pero alam mo, Peter, Rica, tanggap ko naman yun na pag merong hindi nakakagusto sa'yo, hine-hate ka, wala ka na magagawa dun . Part of the process. Ka. Maski ano pang tama ang nasa isip mo na tama yung ginawa mo, hindi maiwasan. Yes. Yung haters will be haters. They will always hate you. Opo. Haters gonna hate, sabi nga nila . I think wala namang pong kaduda-duda, Senator Ping. You know, the Senate Blue Ribbon Committee has done a lot, really. Yes. But it's precisely because of that na umaasa ang mga tao na somewhere along the way, merong finish line ito. Opo. At yung finish line na yun is not subject to negotiation. Ayan. Senator Ping. Not subject to any negotiation. Ako, non-negotiable sa akin. Ako, ang panuntunan ko sa buhay, maski nung law enforcement pa ako, I assert on major issues. Yes. Pagka mga minor issues, hindi naman pwedeng napaka-rigid mo, di ba? Somehow, you can be pliant, you can be flexible. Pero minor issue, hindi yung apektado na yung baseline principle mo na tinatawag o baseline principle ko. Ganun ang panuntunan ko . Pag may non-negotiable, pagdating na sa corruption, teka muna, non-negotiable lang kasi kaba ng bayan yan . Ako naman, siguro naman, hindi na rin matatawaran yun, i-contribute ko. Kung ilang daang bilyon na rin yung na-save ko sa national budget simula na naging senador ako. Definitely. Kaya kayo nga po yung talagang inaasahan ngayon. Whether that's fortunate or unfortunate, kayo po yun. Kayo nasa timon. So alam mo, tatandaan ko tuloy yung aking unang-unang privilege speech tungkol sa pork barrel, March 2003. Yeah. Merong portion doon, sinabi ko na doon I'm sure to lose
some friends and create Yes. new enemies. Tanggap Opo. ko yun eh. Opo, opo. But, Kasi mga kasamahan mo yung nasa sangkot, alangan naman ipikat ko yung isang mata o dalawang Tama. mata ko kasi mga kasamahan ko. Sa ngayon, alam mo, medyo malungkot di isipin. Meron mangilan-ngilan, hindi na ako kinakausap eh. Naku po. Maski nasa lounge kami, hindi ako tinitingnan. Oh, Siyempre, hanggang- hindi ko na Ayan. maialis. Yung sentimiento nila, masama, ba't hindi mo naman kami pinotektahan? Yeah, may Ayan. mga Pero ganun teka talaga, muna, no? Na-elect akong Blue Ribbon Chairman, hindi para magprotekta sa kasama, kundi tingnan talaga kung ano yung katotohanan. Opo. Ayan. And of course, parating pa yung impeachment. Ano po. Maraming salamat, Senator Ping. It's always a joy po to talk to you dahil talagang straight to the point, no holds barred. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much. Good Alright. morning po. Ayan, ganun talaga when you ruffle some feathers, hindi